Ayan mga kasama, mga kalingap, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, araw po ng Biyernes. Dito po tayo sa may barangay Hinampakan, Basod, Camarines Norte. Yan na muli po nating dadalawin si Jomart, si Ate Nancy, tsaka yung kanilang anak si Princess. May dala po tayong regalo andito, bit-bit po natin. Yan, tapos ipapaalala din po natin kay Jomart yung kanyang schedule bukas, pagpapabunot po ng ngipin. Yan, naglaan na rin po tayo ng budget para doon kasi medyo may kamahalan din po ang pagpapabunot na ngipin. Siguro sa 1,000 na ang isang ngipin. Siguro abot ng kanyan mga 2,500 o 3,000 hanggang na po yung kanyang gamot. Kasi yung unang check up niya ay umabot na po kami ng 2,000 sa lang po yun sa gamot, antibiotic. Yan. Kaya ito, papaalala po natin sa kanya yung kanyang schedule. Tapos syempre kakamustahin din po natin sila dito kung ano na yung kalagayan nila. Tapos yung dun sa may barangay, yung napag-usapan, kikipagkuhan po tayo, kikipag maritesan ng kaunti. Grabe, sobrang init na yung panahon dito sa Cam Norte. Umuulan siya pero na lang, paminsan-minsan na lang yung pag-ulan niya, hindi na gaya nung dati. Yan, nandito na po tayo sa kanilang lugar. Yan tanaw ko na po yung kanilang bahay. Yan tapos kita ko na rin si Princess andoon nakaupo, parang kumakain ata sila. Kasi ko na po sakto na ata saktong alas 12. Ayun, dito pala akala ko si Jomart nasa Danawan. Magandang tanghali. May regalo ako sa iyo, yung request mo. Ito Jomart, yung request mo. Request ni Jomart kasi yan. Salamat po. Kilatisin mo kung pwede na yan. Pagpasensyahan mo na. Ay, ayos na po ito. Ayos na yan. Siguro naman tatagal yan kasi ganyan yung pala sa bahay. Pinaggawa ng bahay hanggang ngayon. Pangatlong bahay na yung ginagawa niya, buhay pa rin. Tuloy po, tuloy. Kain po. Sige, sige. Ulam. Ay, grabe yung sarap ng ulam ni Princess Upo. Grabe, karni. Karne upo. Karninas na may upo. Grabe, yung sarap ng ulam ni Princess, may karni. Salamat po sa bala. Walang anuman. Trabahong Parang kakuin mo lang Oo. Saan ka galing? Nag-ano po kami? Nagpatubig kami doon. Maka-spray ako ngayon. Diretso na din linis. Sige lang, kaya lang kayo. Tapos na po. Tapos na rin akong kumain. Ay, nagkain ka na po. Nagkain na ako. Si Jomart, tapos ka na kumain. Tapos na po. Tapos na po yan. Sabi nga yung misis, magkain daw muna. Kung pala may sobra pa palang isang short pan doon. Nakita ko sakyan Tagong Princess. Sabi ni misis ay magkain muna bago nga niya mag-alis at tanghali na din. Kala ko yung maaga pa. Tapos yung schedule mo pala, baka makalimutan mo yung schedule mo bukas. Ay di po. Kaya nga po na ako ng mga trabaho at bukas di mo na makakaano to. I-ready mo na yung ngipin mo kasi kung na yung bukas. Tama, Tatanggalin na yan. Ito pala yung armas mo ngayon. yung pang-spray. Spray. Dali ako na. Grabe Babadan ko ng Nagkain ka na po, Sam? Tapos na, nagkain na ako. Susa saka Ayan. Ay, yung pampatay ng kuhol. Pampatay. Yan pala Ito pala yung pampatay ng kuhol. Grabe. Yan pala yan ang isang Naghukit. yan ang isang kalaban ng mga talaga mga magsasaka. Yung i-spray ko nito ay natanim na. Hindi ang problema ay matanim ulit. Matanim ulit. Naubos. Tunaw na tunaw ba? Grabe. Alis walang natira dun. Yan yung pinagkakabalahan mo magmula nung nagpunta tayo ng dentist. Nag-traktor po yan.
Nagano siya, nag-hand tractor. Pagkatapos ko po ng pag-tractor. Pagkatapos doon, nagkuha kami ng pili. Pili. Grabe. Eh wala pong wala pong choice na hindi maghanap at Hindi sa magpara tumanga sa bahay. kailangan ay merong isusunod. Ay, oo. Kailangan talaga may Kailangan talaga yung may laging tang reserba. Mhm. Ako po Pag namahintay ng maasasaidan. Ay, oo. Nagampunta dito sa akin ay, bakit maganya bihira kitang matagpuan? Ah. Ay sabi ko ay pag umaga na, hindi mo na ako makita sa bahay. Pagka sikat pa lang ng araw o hindi pa Galing kami takad, tiningnan namin yung naakyatin na pili ay wala pa naman hinog. Hindi na kami nahantay ng nauubusan Hindi. ng budget. Siguro hindi pa lumabas yung araw ay talagang Ay maaga pa po kami naalis dito. nakaalis na Mamay pa. kasi inaano din yung init na grabing init na ngayon. Paghatid po ng estudyante, diretso man na kami sa ay ngayon ay wala man po bagang pasok. Pagkatapos namin yan, diretso na kami sa Pakati dyan, diretso na. Mahanap tayo kung Mga pagkakakitaan. kwartaan dyan. Wala, Ano na ako? Biyernes walang pasok si Princess. Wala po at daw po bagang yan? Holiday. Holiday. Tingko, bigyan ko siya ng pamba. Sa Lunes may pasok ka. Meron po. Meron pa naman ako naiwan dito ng ilan to. Ayan, para may pambaon ka kasi sa magkano baon nito? 10. Yan para may pambaon si Princess. Maraming salamat po. Yan, saan ka ma-spray ngayon, Jumart? Po sa ba? Sa may ibaba. Sa ibaba. Pwedeng may daanan dyan na Meron po kaso ay may konting lusak lang. Ay sige, punta. Baka pwedeng samahan ko si Jumart siguro para makita nila. Tigas man ang dito lupa. Yan, kuwan po natin. Para makita po natin yung ginagawa ni Jumart dito. Ang kanyang ginagawa maghapon. Grabe. Iba talaga iba talaga yung masipag tsaka nagsusumikap. Hindi hindi sila umaasa sa yung kumbaga yung bigay-bigay lang. Talagang sila kagaya sila ni Frede na nagsusumikap talaga kahit anong trabaho basta marangal ay talagang po nila. Pinapatulan nila kahit yan. Iba pa rin yung magtrabaho. Hindi po kami sanay na nasa bahay lang. Talagang pag may napunta yung tatrabahonan ko po. Pag napunta dyan, nagre-reklamo sa akin. Hindi Kaya kanya- natawag na lang sa akin. Hindi kanya maabutan. Ay, di talaga niya makabutan. Yung bang spray ko, yung may tubig ko. Napapalan ko, tatalokan ulit. Sa dusi. Sa dusi ba? Mga na yan, sa tracy nut, makapahinga ko 2 araw. Nagsama yung isang asok. Ayan, grabe Tignan po ninyo kung gaano kaganda yung paligid. Lalo na ang makikita po natin puro mga palay. Yan po Kaya yung tulad ni Jomart ay matatawag din po nating bayani. Kasi sila po yung yung nagpapakahirap para mayroon po tayong maisaing pang araw-araw. Imagine po ninyo yung kanilang sakripisyo. Magmula sa paghahanda sa paghahanda sa lupa. Tapos yung pagpupunla. Tapos po nila magtatalok. Tapos aalagaan yan, abono, spray hanggat na po siya hanggat na siya anihin. Sobrang hirap. Ilang buwan yan, Jomart, ang palay? Magmula nung naitalok. Umpisa na ko ng bilang Mm. Barang talok bilang ka na nun. Mga 3 buwan po yan. Ganun pala. Ang hybrid po ay 3 buwan kalahati. Kaya ito, 3 buwan lang. 3 buwan lang pala ito, mga hybrid. Ito po. Natural itong palay. Natural itong palay. Ang hybrid yung parang malalapad ang dahon. Oo. Ayan. Ito, hanggang dito, naguma ako dito ng isla. Dito rin pala nangunguha din si Jomart dito ng ng isda. Kung pala ito, may isda din pala dito sa
Sa mga, ang tawag dito parang ano lang, maliit na, Kali lang po yan dito. anong tawag dito Jomar sa kuna to? Parang Kali po yan. kali. Yan. Ito yung tinatawag na kali. O daanan ng tubig. Yan po. Saan nang gagaling tong supply ng tubig dito? Irrigation din. Ano, galing sa bundok o sa dam? Ano po, galing dun sa may ano, Malagonot po tawagin. Hmm. Dam na din po. Ah, dam. Yan po. Yan po, tawid na dyan. Ito tayo. Sundan na. Lang ang daan. Sundan natin si Jomar para makita po natin yung ano kanyang Sa bayan namin pagtalok dun sa yung pinuntahan ko kayo. Ko na rin kumaga na buhay na. Mga isang linggo pa to na siya. Ito naman. Kasabayan ko ito pagtalok dyan, yung sa akin lang naubos ito. May natira pa naman. Natira po toothpick. Yan nagpunla siya ulit. Palibagi. Itong palibago ng punlaw. Ba't ito? Kukunti ito. Ano po? Ito. Ano po yan? Naubos din yan ng kuhol. Inubos ang kuhol. Ay grabe mga kalingap po. Ganito rin pala kahirap pag pag maraming kuhol o inubos. Pag ganyan po, may isang sagip ng talukanin mo. Pag ganyan ang itsura ng maantay ka ng 3 buwan, wala kang ganar, tapos ganito mangyari. Wala din. Grabe po. Ganyan pala pag nadali ng kuhol. Wala na nga aninin. Wala kang aanihin pala dito. Wala po. Kumbaga yung pagod mo, bali wala lang yung pagkain ng palay. Grabe. Hindi rin pala ganun kahadali din. Pwede rin palang mapiste yung tinanim, lugi. Kami nga po, pag natalok po kami, talokani, pag kaya ng itsura, ay wala na, huwag ka na mag-asa na may maanin. Maanin, no? Kumbaga yung pagod mo doon, libre na. Grabe. Kasi ito, may nakikita ako mga kuhol dito, oh. Mga kuhol dito, banda. Ito naman po ang tinalokan namin ni Mrs. Nung pagtapos ko rin sa gitna, ito yung tinalokan namin dalawa. Sa bayaw ko, nagtulong din yung bayaw ko dito. Pagtalok, ito, tinalokan namin yan. Grabe, oh. Tingnan mo po niyo kung gaano kalayo din ito. Doon kami galing. Dito naman ma-spray si Jomar. Layo din yung kanya pinupuntahan. Bawas din pala ng gilid. Galing yan ay. Sir naman daga. Kuhol. Dito tayo nag-umpisa, dito tayo nagtapos, tapos wala pa itong talok. Naubos na. Inubos ng ko nito. Ay, parang may mga isdang malaki oh. May isda po yan. May ano po yan, may dalag yan. Dalag. Ito tinapos namin ni Mrs. Hapdi. Ito. Oo. Kalating araw lang ito, tinalokan namin. Kami dalawa lang. Grabe. Mabilis ni Mrs. mga talok ay. Yeah, tulad po nito, ang daming mga kuhol Dahil pa po yan, mga pagkahanap sa. Ang kalaban dito cool, saka yung tawagin ay talaud. Hindi Namaputi. naman pwedeng damputin mo yan siguro isa-isa. Ay di po, pag madampot niya ay talagang anulaan mo na dyan mga 5 araw. Ito po yung ginagawa ko. May amo man natin dito, hindi rin magpunta dito. Busy lagi sa fish pan. Pinanima namin yan, naubos din ang kuhol. Ito yung tinatawag na tawag dito yung ang tawag dito, nipa ba ito? Dito ano yan, Ay, tawag dito yung tawag yan, yung tawagin dito sa amin ay buri. buri. Yan yung parang iba yung ginagawang walis. Ay iba po dyan, ang tinatawag naman dito sa amin ay udyok. Kaong. Kaong. Oo. Iba naman pala yung Kaong. kaong. Di pa po noon. Nasa maghapon ay nalakot Kaong. kami ng walis. Matibay yun. Nagkakadating kami ng basod paglako. Matibay yun yung kaong. Oo. Ito po yung tinalokan namin, naubos ng buhol. Ay grabe, tignan po ninyo mga kalingap po. Kung po ito, kinalokan nila ito hanggang doon. Ito yung nangyari kinain lang ng kuhol. Grabe, ibig sabihin pati yung may-ari din din talagang lugi din. Talagang kamot-kamot sa ulo. Grabe. Kailangan
ako magpanibago ng punla. Wala ka naman pwedeng itanim dito kundi palay lang talaga, di ba? Kasi yan lang naman ang nabubuhay. Sabagay, may makakakuha mo na siya ng pansaing. Mm. Yung nasa taas ang di nadali ng tuhod. Grabe, hindi rin pala basta-basta. Ito talaga, talagang pag ganitong may palayang ka dapat ay suportado. Suportado sa pati gamot. Ano, lalaki ng bumalbag dito, yung magkamartay na lang nga yung iba oh. Grabe. Yung lasa na naubos dito. Imagine mo yun, kahit nilason mo na yung kuhol, uubusin pa rin yung pananim mo. Mura pa rin tayo dun. Mm. Minumurahan ka, dun yung sa amo ko. Mm. Grabe. Dala kang itak? Ha? Dala kang itak? Yan, kung po natin, pinuntahan po natin yung pinagtatrabaho ni Jomart para makita po natin. Tapos isa pa dyan, para ma-experience din po natin yung kanyang nilalakad. Kung gaano kalayo, yung pagod. Para kung din po natin, maranasan din natin. O yung pinula kong bago. Ito yung pinulan ni Jomart ko. Kahit malayo talagang personal kung tinignan. Para makita naman po ninyo na hindi biro yung kanilang trabaho. Kasi madaling sabihin, mas maganda Ibon. pinuntahan ko na lang para makita din po ninyo. Balik-balik ng ibon oh. Ano din yan, no? Yung malalaki na puti. Oo. Naglalakad-lakad din dyan, no? Naghahanap ng pagkain. Oo. Siya din naman tagatanggal ng uod dyan. Dapat tinalo ka namin ni Mrs. maghapon naman. Tapos sinubos lang. Maghapon. Hindi po ito. Ito. Itaas. Ay, taas. Ito hindi nadali. Hindi po yan. Maganda-ganda ito. Yan ang natapos namin dahil tubig. Ibig sabihin, baka mas madaling madali ang pag maraming tubig. Hindi naman. Ano po ito? Pagtalok namin dito, sabi ko kay Busing, huwag muna kako tayo magtalok at may ulan pa. Ay gustong mauna. Mainit ka kuya. Pagkatapos namin pagtalok, ulanin ng isa alos 3 linggo. Ay, tsura niya no. Ito po kasama din natin si Ate Nancy. Sumunod din siya. Si Ate Nancy parang wala lang Gukit na po ako dyan kanina. Parang wala lang sa kanyang nilakad na layo. Dito po kami galing kanina. Talagang sanay talaga sa lakaran. Sa pagsasanay lang po, palibasa, isang taong mahirap. Sanay po sila sa ganitong lakaran. Sa ganitong trabaho. Mainit ka po, bingo. Sige. Antay lang po natin si Jomart na magkarga. Sisilong lang tayo kasi sobrang init. Grabe. Mainit po talaga. Yan, no? Yan po yung pagkakarga ng Tignan natin yung pagkakarga muna ng pag prepare ni Jomart ng ng kanyang pang-spray. Pati yung pinansasalok mo may kuhol na. Meron po yan. Patay man yan dyan. Yung pinangsasalok ni Jomart noon, dami nakadikit na kuhol. Galing ko yan dyan. Sa may i-spring ko. Pigbabadan ko nga, pigkulungan ko na yung tubig. Mamaya yung isa, babarduan ko naman dun. Pero i-spray mo itong walang tubig. Di na po yan. Tapos na. Sana i-spray mo dito, Ito Jomart. na lang po. Itong dalawang itong malaki. Ay, ibig sabihin kahit walang tanim i-spray mo. Oo. Para mababadan ko at pizza Tracy, papaybasan ko ito. At tatalo ka na. Bago pa tatalo ka na, may babad na ng lason at para di na mag-atake ang kuhol. Yun pala, may technique din pala. Akala ko kanina ang i-spray ni Jomart yung may tanim. Dito po, na-spray ko na yan ng na-spray ko yung pang-uod. Ito, pang-uod na ito. Kaya po baga magandang dahon. Saka yun yung pinula ko. Lahat po yan. Ano po ito? 2 karga ito ng sprayer. Grabe din. 2 karga at kalati yan. Yan ang pag-i-spray ko dito. Laki-laki yan ay. Anong pa yan? Puno? Puno po yan. Puno yan, lakad ka dyan sa gitna. yung gamit talaga na pang-spray stainless yan na puro, no? Oo. Mahal, magkano mga ganyan na mga Bili ko pang-spray? nung amo ko dito ay yung busing ko ay bili niya na ay 2.5 ata yung sabi. 2.5, pero mura na rin sa 2.5 yan. Stainless lahat. Minsan po, wala akong ginagamit dito. Kinukuha man yan ito minsan. Grabe. Sabi ko ay kakabili din ka ako niyan at mura pa naman. Ay ang kadami. Lalakadin mo. Grabe. Talhuran. Ilang kilo yan. Bigat yan. Alin po? Yan. Nakarga nga ako ng
Nakarga nga akong mahigit 60 kilos. Palay. Ito. Tignan natin yung pag-spray. Okay naman na kasi medyo ano na, lumilim. Mainit po. Mainit din ang singaw ng lupa. Yun mga green po doon. Sa may kamalig na yun, tinalukan namin yun, talukanin namin yung lahat. Ano yun? 8 sagip. Kailangan talaga i-spray na ano, hindi pwedeng ihalo mo na lang sa tubig, no? Ay di. Pag ihahalo ito sa tubig ay wala man din mangyayari. May tubig lang para may baba din. Ay ganyan pala. Yan, ganyan din pala yung ano, pag i-spray dyan. Buruay ang kuhol. Malalim din pala, halos hanggang tuhod. Lalim po ito. Ay gingat, wala na dito yung pinautan ng harvester. Ano ka po dyan laso? May ano po ito ay, may susa. Para makita dito sa harap. Delikado po ito sa ano, delikado ito sa gayang ano, sa mata. Grabe, lalaki na ng puno ay kinakain pa ng kuhol. Imagine mo yan. Yan, wala po yan tubig. Talagang paggang na. Pig, salinan ko tubig kanina. Maga. Ibig sabihin, ganyang karaming tubig, malakas din yung gamot na yan. Ay, oo. Kasi malalim yung tubig. Ano po yan? Papaibasan ko yan pag ano na. Para yung kulay makainuman sa may laso. Tsaka isa din yan, delikado din sa paa ito, di ba? Habang pag namatay yan, delikado din sa paa, di ba? Ay, siya po. Sarap pating maigi makadali sa paa. Ay, oo. Nadali ka na rin yan minsan. Nababadan lang ito at pizza 12 ay talok ito ay. Ay pizza 13 na ako. Sabi ko sa amo ko ay pizza 13 na lang. Ano ka dyan, Idol? Grabe na po init. Doon ka po sa tabi muna po. Dito lang. Tapos kausapin ko lang si Ate Nancy. Tapos pupunta na rin ako sa ano, Uliba. Ay, oo. Para makita lang nila yung ano, ginagawa mo dito. Kung gaano kahirap. Galing kanina si ano, si Busing doon. Ay, sprayin muna. Grabe, yung labasan ng doon. Ano yan? Labas na din ang damo. Ito tatanggalin po itong mga bagong talo. Itong dating talok na ito. Panibaguhan yan. Babaguhan yan ng tanim. Kausapin ko rin si Ate Nancy. Ayan mga kalingap, mga kasama. Kita po natin yung ginagawa ni Jomark. Si Ate Nancy naman andito siya, nagtatanggal ng ano. Tatanggal din siya ng damo. Grabe yun, hirap din talaga ang buhay ng ano, ng magsasaka tsaka trabaho. Tinatanggalan din pala ito Ate Nancy ng ano no, ng damo. Oo, pag inabunuhan ito, mahabol ito diyan sa palay. Kasi sa totoo lang, naranasan din namin yung ganito. Ang bunga ay nasama sa palay. Dinadamuhan din talaga namin noon. Noong panahon na meron pa kaming ano na ganito rin. Mahigpit si tatay. Ayaw niyang may damo dyan. Pero pag ito kasi, pag ito ay sinabi natin na nagbuntis na, di na siya pwedeng ano no, di na siya pwedeng Daan. di mo na pwedeng daanan kasi masasaktan siya. Di baling ganito pala, maliit pa. Pwede. Yan, kasi pag yung mga ganito kasi na sagana sa tubig, hindi ganong karami ang ano, ang kanyang damo. Kunting-kunti lang talaga naman ang damo nito. Yan, dito nila tinatambak yung ano, yung nadadamo nila. Ganda ng kuna pag ito nagbitak-bitak ang ano, tapos medyo basa-basa ano. May mga parte talagang medyo makapal ang ano, damo. Mayroong lugar na makapal yung medyo
madaling naalsa ng tubig. Mm. Dinadamuhan. Pero pag ganito kaganda na ang ang palay, okay na ito. Hindi mo na talagang alagaan mo na lang sa abono, spray. Sa hayop. Mm. Mainit ba Sam? Dumang ka po. Yan, grabe mga kalinga po. Tignan po ninyo yung natin, ang pawis natin. Para po natin, kasi alam ko naman yung ganitong trabaho kasi galing din po kami dito nung bata pa kami. Edad kami ng mga 12, 11. Talagang nagdadamo din po kami. Kaya alam ko yung pakiramdam ng ganitong trabaho. Naranasan po namin noong kabataan namin. Talagang kwan din po kami. Taong bukid din kami. Kung hindi sa bukid, pupunta kami ng mga kakahuyan. Kung po kami kukuha ng panggatong. Kung panahon naman ng mais, mag-ano naman kami ng mais. Kung pakwan din. Kung panahon ng mani, mabunot din ng mani. Kung panahon ng kamote din. Ganun po yung trabaho din po namin nung bata-bata pa kami. Kaya naranasan ko lahat, pati pagtitinda ng ice buko, pagtitinda ng mga tinapay. Diyan pupunta kami diyan sa may quarry. Diyan sa dito sa tinatawag natin na ilog. Diyan po kami naghahanap ng mga nagkukuha ng buhangin. Kami naman yung parang nagsusupply ng kanilang tinapay. Yan, grabe. Tapos pati pagbibili ng bakal, naranasan din po natin. Lahat po yan naranasan natin. Mga ganyan na trabaho. Construction, paggawa ng tulay, yan naranasan din po natin. Kung gaano kahirap yung trabaho. Trabahong mahirap talaga. Yan po, kita po natin yung kanilang ginagawa. Yan, nagtutulungan silang mag-asawa. Tulong sa pagtatrabaho. Yan ang sekreto. Yan ang sekreto talaga para hindi ka mawalan ng pagkain sa hapagkainan. Dapat ka po masipag. Hindi ka namimili ng trabaho. Kasi kung yung iba, kung tamad ka, ang gagawin mo na lang mag-inom, magtambay, magchismis, mag-cellphone, yun na lang po yung gagawin mo kung ikaw ay tamad na tao. Kaso lang walang darating sa iyo walang darating sa iyo na biyaya. Kasi yung ganito na trabaho, kikita naman ni Lord yan. Palang araw yung ganito na ginagawa nila ay aanihin din nila. Po. Pag malilim, ang sarap ng hangin dito sa sarap ng hangin dito pag ganito na malilim. Kun pala naka-ready. Yan atin ang sina nakapunla. Yan yung itatanim dito. Ito pala yan. Tapos pati yan, kasali din yan. Madami-dami din pala Ilang kun po yan? Ilang sako? Ano lang yan? Kalahati lang yan. Kalahating sako ang pinupunla. Si Jumart din ang nagkun po dyan, nagpunla. Kaming dalawa. Tulong kami pag ganyan. Grabing sipag ni Jumart, no? Pero kalimitan talaga pag walang talok, siya talaga yung lumalabas. Kayo yung naiwan lang ni Princess doon sa bahay. Kasi pag kaya ko, natulong ako sa kanya. Lalo na yung paglalagay ng pilapil, yung basig. Naglalagay yung inaayos nyo yung lupa. Oo, natulong ako niyan. Kaya ko man ay. Kamay lang. Kamay lang. Pero yung dala ko na pala, ginagamit man niya yun. Pag malaking tulong. Tatabas, yung nililinisan niya yan, pilapil. Balo yan nilalagyan ng panibagong pag inaayos yan ay tatabasan muna. Yung mga medyo may nasira dyan. Oo.
Kaya yung dala kong pala para malaking tulong kay Jomar pala Ay, yun. taon po ang bibilangin nun dahil yan man ay medyo mati, ano man yun sa gamit. Ay, oo, Maingat. maingat no. Iingatan po yan at galing sa inyo. Mm. Sige. Nagpapasalamat po ako at sa nagbibigay sa amin ng tulong at ano, kakaahon kami kahit papaano. Basta ano lang, tsaga-tsaga lang tayo, Ate Nancy. Siya Tapos po. yung tayo sa lilim, medyo mainit. Tapos iikon natin, ipagkwentuhan natin saglit lang yung ano tungkol dun sa ano. Kasi may nagtatanong tungkol dun sa lupa. Yung napag-usapan natin sa ano, sa barangay. Dito po. Ayan. Kasi may mga nagtatanong din. Ayan po, kasi andun din si Ate Nancy, yung sa tawag dito, yung sa tungkol dun sa lupa ay nakapag-usap na rin ate no sa barangay. At nagpunta rin din yung ano, yung nagrereklamo. Kaya ayun, nakapagkasunduan na dapat mahanap muna yung boundary. Kasi yung kabila na kausap din, meron siyang dala na papel. Kaya inaantay ko din yung papa ni Jomar na okay na yung boundary para yung lupa nyo ay yung bahay po ninyo ay maituloy natin. Kasi gusto ko rin na yung pagtatayuan talaga natin ay sigurado na para yung gagasusin doon ay hindi masayang. Unang-una, simple nakakahiya din sa mga sponsor natin. Tsaka yun, pang matagalan nyo ng bahay yun, kahit sabihin natin hap-hap yun, iayusin naman natin yung paggawa, di ba? Po. Sabi nga po ni Bianan kanina, sabihin mo niya kay Kuya Sam na pwede mo na yan ituloy. Nasa amin man na niyang ano niya at ipapasukat man niya ng magkakapatid. Sabi ko, ewan ko po kung anong desisyon ni Kuya Sam. Kasi nung nag-usap kami sa barangay kasi, yung lugar kasi na pinagtayuan natin ng bahay ay nasa kanyang nasasakupan. Po. Mayroon naman siya kasing meron siyang dalang mga papel, lot plan, tapos may parang deed of sale, meron din siyang dalang na parang titulo. Kaya ang napag-usapan namin doon sa barangay ay magpasurvey o magpasukat. Kasi yung lupa daw niya at lupa ni tatay ni Jomar magkatabi lang. Ay, sino po ang mapasurvey? Ang sabi nila, yun daw, magpasurvey daw si papa ni Jomar. Kasi yung kabila, yung nagreklamo, napasurvey na daw yung sa kanya, hindi na daw siya pwedeng magpasurvey ulit. Kasi alam na daw niya yung boundary ng lupa niya, saka boundary kasi kung gaano daw kalaki yung lupa nila tatay ni Jomar, ganun din sa kanya. Malaki daw ang lupa din nila Jomar, kalahating hektarya din, malaki. Tulad nitong yung iniisprehan niya, magmula dito hanggang doon sa iniisprehan niya. Pero ang sabi po nila Bianan, matagal na daw sila dyan ay wala man daw nakikita nagsusurvey ng lupa nila. Ayun lang, yun ang kun natin dyan. Kasi pag idaan kasi sa kun atin yung legality, yung legal, ay meron silang dalang mga papeles na pirmado ng mga attorney. Kaya sabi ni Mama, hayaan man niya sila ang lang niya magpa-survey. Kaya sabi ko, ang manangyayari niyan mag-aasahan pagpa-survey. Oo, kasi yung isa hindi na magpapasurvey daw. Kasi alam niya na ang lote niya. Kaya sabi po ni Bianan, para susutin daw, ituloy na daw yung bahay. Magreklamo man niya siya, magdemandaan niya siya, di haharapin mo na lang niya. Kasi kasi nagkasundo na rin doon, nagpirmahan doon sa barangay na parang yung lupa ay dito yung bahay wag nang ituloy kasi lupa nila yon. Yun ang napag-usapan sa barangay. Tapos nagpunta po kami doon kala Mama. Ang gustong sabihin man ito Jomar, doon na sa likodan ng bahay nila Mama magtayo. Paano itayo natin doon? Isakop pa rin niya daw yun. Awan ko nga po sa kanila. Pati yung kina papa ni Jomar, mama niya, yung lote na yun, yung pinagtirikan ng bahay nila, sakop po yun. Sakop ng lupa nung nung nagki-claim. Ibig sabihin, ang lupa nila, doon pa yung nabalda.
yung na tawag dito na stroke, Po. doon magsisimula ang lupa nila Jumark. Magmula doon ang lupa nila Jumark po na Magulo nga. Opo, magulo kaya Di ko din alam. kasi inaano ko diyan kasi Ate Nancy kapag tinuloy natin yun kasi nag-usap na sa barangay baka kon nila pag ginawa natin yun baka tawagan tayo ng pulis kasi nag-usap na sa barangay na wag nang ituloy yun kasi yung pinagtirikan natin ay ano lupa nila. Sabi nung ko naman wala daw nangunguha ng lupa nila Jumark kasi maluwang. Ang sabi lang niya, Ang tinuturo naman po noon, yun doon na yun sa kabila sa may-ari, meron naman ng may-ari. ewan ko din kasi mayroon siya kasing dalang papel. Ang hilig man kasi noon, ang turo-turo lang ay. Kaya siyempre pag tinuloy natin paano pag nagtawag sila ng pulis. Siyempre sabihin nila nag-usap na sa barangay. Kala mama. Siyempre ang maano diyan kung andun si Jumark na naggagawa pati siya madamay. Sabi ko nga ni, Maano siya ma-perwisyo yung kanyang trabaho. Kasi pag ganun pwede kanilang magsunod doon pwede na silang magdemanda. Kasi tapos na yung usapan sa barangay. Magdidemanda sila kasi nag-usap na sa barangay tapos hindi pa rin tumupad na dapat itayo doon sa ano. yun nga ni po yata ang gustong sabihin ni mama na magdemanda na lang daw nga ni. Kasi Harapin na lang daw. kasi Sabi ni Biana na lalaki. unang-una Niya, may laban man niya tayo. unang-una kasi maabala din pagdating diyan sa kaso-kaso. Medyo maabala. Nagparatanong si mama sa mga attorney yan. Ay sabi daw ng attorney, wag anya kayo matakot kung may hawak anya kayong Kung may hawak mga sila. katibayan na nagpapakasabing sa inyo yan na luti. Bakit anya kayo aalis dyan? Ay matagal na pala anya kayo dyan. Kaya pagdating dyan sa lote din kasi minsan din ayaw ko din makialam dyan kasi tutuusin din talaga yung sa tulong lang naman ako. Kaya gusto ko rin na maayos yung eksaktong lugar para maituloy natin yung yung kasi may mga materialis tayo. Kakaisip na ngayon magtrabaho sa malayo Sino si? si Juma. Bakit daw po? Hindi na din daw matutuloy yung bahay niya. Gusto niya magtrabaho na lang sa malayo. Po. Paano naman po kayo? Ang ko po niya. Nasaan ang binabalak niya? Sabi ko maalis ka, tingnan mo yung mga gawain mo. Gusto niya parang mag-construction na lang o lilipat ng ibang lugar. Naguguluhan po yata ang isip niya. Hindi rin natin maiwasan. Kaya para sa akin din talaga ma-resolve yan. Kasi masaya din ako na magkaroon kayo ng sariling bahay. Dapat malukit natin ng maayos kasi tulad nyo wala din kayong kaalam-alam din dyan. Ako din wala din akong kaalam-alam. Siya po at ang alam ko dyan, pag lupa, mga it ka man yan, pag namatay ka, di mo man yan madadala. Ay oo, hindi po. Yun ang katuwiran ko. At may lote-lote nung nabili yung unang asawa ko dun sa Talisay. Ang pagkat bilin sa akin bago mamatay yung asawa ko, pag yan anya binawi nung may-ari, ibalik mo anya, ibalik anya sa inyo ang pera. Kung magkano niyang kabilihan no, di na niya ang kunin mo, wag ka na niya magpadagdag. Oo, ibig sabihin Ay, siya man din po ang ginawa ko. ibig sabihin na pala nabili din pala yon. May kasulatan lang. May kasulatan po, may kasunduan. Binalik sa akin yung pera. Binalik ko man sa kanila yung Ay, binalik. Pero yung bahay ko po doon, hollow blocks din. Up and down. Ay, ano yung tawag dito? Hindi tawag dito, pero binawi yung lupa, hindi pa, pwede pa naman. Naroon man po, binalik niya sa akin yung pera ko. Kaya lang, ang sabi sa akin, pwede ka man anya dyan magtira, maski anya sa akin pa yan lupa na yan. Pwede ka man anya dyan magtira. Sabi sana, habang gusto mo. Sabi sana, hingiin ko na lang yung pinagtarikan ng bahay ko. Nakakapunta yan doon si Jumar. Nagtira-tira nga kami doon. Ay, doon sa Talisay. Po, Talisay. Grabe, tapos na si Jumark na nag-spray. Talagang, parang talagang binilisan niya. Isang kahon pa. Lapitan natin si tapos maalis na rin po ako. Lapitan natin si Jumark. Ayan po, tapos na si Jumark na mag-spray. Ito na rin po tayo.
maalis na rin po tayo kasi meron pa tayong pupuntahan. Tapos bukas ay babalik po tayo dito. Kasi yung kwan ni Jomark, yung sa ngipin. Hindi, magmula nung nagtik ka Jomark ng tawag dito, yung binigay na gamot, tawag dito yung mga antibiotic, hindi na nagsakit. Hindi man na po. Oh, ibig sabihin matindi yung Magaling na po. matindi yung ano, yung gamot. Matindi na ng presyo na. Grabe ko. Sabi ko nga po. Grabe ko, kukunti yung binili po natin, no. Po. 1.6, halos mag 2,000. 1,525. Imagine mo yan, kung hindi yan gagaling ng ngipin. Kaya bukas ay ko na yan. Hindi. Ano, para saan naman yan? Ha? Kasama pag-spray. Susa daw po yan. Marami palang kailangan na itimpla dyan. Bakit hindi mo na yan ginuha? Hindi nga nadurog dun sa bahay. Kailangan meron nito at nasobra na ang kulay. May payong doon, di nakadala. Okay lang kasi kung na rin po ako doon, pabalik na rin ako doon. Siyempre maraming salamat kay Jomark kasi pinakita niya sa atin yung kanyang trabaho dito. Basta ano lang Jomark, yung sa bahay mo, basta ano lang tayo, itutuloy natin yon. Pero tulad ng sabi ko, dapat malaman natin yung ano. Di po nag-usap na po sila Papa. Yun po simula doon sa tiyuing ko. Paakyat sila po ay masukat ng ano. Maganda. Sukat daw po. Balitaan mo ako kapag nasukat na. Kundi po ang problema po namin ay wala po kami ning pang ano doon. Pampasukat. Oo. Pero magkano daw yun, yung pampasukat doon? Hindi ko lang po natanong sila Papa. Pero po kung meron man pong ano, kung meron talagang yung mabuting loob po baga na marunong magsukat, baka po makaano man tayo, makabawas tayo kahit konti. Yun na lang inaantay natin, yung pagsusukat. Opo. Kasi po yung dun po sa nagpunta dun sa amin, yun po ay susukatin muna lahat bago malaman kung talagang kanya yung Yan ang magandang balita. lupa na yun na sinasabi niya. Kasi sabi niya nagpasukat na siya, magpasukat din kayo para Kasi po ang sabi ni Tio Jimmy, yung po baga nakita mo doon na simentadong bahay sa kuntod sa taas. Kung gaano niya kaliit ang sa akin, mas maliit pa po ang nakuha niyang lupa doon. Yun ang sabi nila. Ewan ko lang po kung hindi ko man po alam kaya ang mga istorya nila dyan ay. At tayo ay. Basta ang kulang natin dyan, yung makon yung lupa para maituloy natin yung bahay mo. Ang alam ko lang talaga dyan ay yun talaga ay kila Papa. Pero po sa papel, wala pa po talagang nababahas kahit konti. Wala pang nababawas. Wala po. Yung pong sabi nga po, kung dadaralin nga doon sa taas, malalaman kung talagang nabawasan yung lupa nila Papa. Sa nakalist po doon ay wala pang bahas ay. Kasi nakita ko din doon sa pinakita nila yung nagsugod doon. Nakita ko yung lupa nyo, magkatabi lang, wala pang bahas, halos pareho lang kalaki. Pero po, mas maliit daw po yun. Kaya po, kailangan nga, si Tiyo nga nangangailangan din ng si Tiyo po nga nakakaalam din yan. Kaya kailangan daw po nga maipasukat yan. Kaya mapasukat sana yun para Pero po, ang susukatin po lahat na. Lahat na. Para malaman talaga kung May luti daw. tama yung luti na sinasabi nung nagsugo doon. Kasi pag mali, ay alangan ilibre natin yung abala natin po doon. Tama. Ay sobrang pagod po ng pagod ko, pagod ng mga bata. Sabi nga ni Mama, hakutin na namin yung graba at bato doon sa loob. Oo, Pero pwede po, yun. Gaano na ako nila Mama, pinipilit na ako nila Mama na gawin na talaga yun. Ay sabi ko naman, sukatin muna kamo. kaya po sabi ko nga kay Mama, aantayin ko ka Mama yung resulta ng pagsukat. Pagsukat, tama. Yun po ang sabi ko. Para kumalaman ka ako din mga, siyempre, hindi man kako yung sarili ni idol kako yung gagastusin doon at may sponsor yun. Para hindi rin masayang. Para ka kumalaman din ng mga sponsor na tama yung lupa na tatayuan. Tama. Kasi mayroon pa naman tayong naiwan na budget para doon. Kundi po pinoproblema nga po namin ay. Kaya angkon lang natin doon yung eksaktong lokasyon ng lupa. Plano ko nga po at sabi niya kaunti man lang daw ang sinususog niya doon.
Sabi ko nga kila mama, doon na lang kumagawa sa may likodan niya. Ay kaso naman, naroon yung malapit doon sa may ano, bubuan nila. Ay sabi ko ay, diba, kasya naman po ang gisdusi doon. Kakagawa pa ng balkon. Ayos man, maayos. Ang kunin nga natin, baka pati doon na sakop Ay, niya. di po abutin niya yun. Kasi grabe na, pag sasakupin pa niya yun. Hindi niya mapapalis pati ang mga tao doon. Sa loob ng 38 years, ngayon lang siya nagsusog ng gayon. Kasi magkatabi lang daw ang sabi niya. Kapag ituloy natin yung Jomart, kung tayo, pwede rin tayong makipag-usap sa kanya para paalam din natin. O dito na kami matayo kasi dito na yung para alam niya rin, para pag sabihin niyan, ay lupa ko pa rin yan. O doon, di ba? Oo. Pwede yung Jomart na na pwede natin doon na ilipat. Pero dapat ipaalam din natin kay kapitan na itutuloy natin pero sa ibang lugar na. Tama no Jomart no. Paalam din natin kay kapitan. Mag-uusap ulit tayo na dito na kami magtatayo sa Dito. Sa mediko na nila mama. Doon na para ako naman para alam niya. Para kako di Tsaka alam din ni kapitan, hindi rin ma-bypass si Kap. Para kako po malaman din ng mga sponsor na talaga hindi naman masayang po yung hindi nasakop. Tama yung idea mo Jomart, pag balitaan mo ako, bago natin ituloy, paalam mo na tayo kay kapitan din. Ikuha mo sa akin sa madaling panahon din, sabihin mo sa akin para maituloy na natin. Opo. Na gusto ko din na tuloy na din yun. Sabihin nyo Kap, ililipat po namin na doon pero dito banda. Yung nagreklamo, pwede niyang silipin kung nasasakupan pa rin niya yun. Tama no? Kapag sabi niya, ay hindi ko nasakop yan, bahala. Pero ang pakasabi po nung nagpunta doon, hindi niya nasakop yun sa may particular mama. Yun narinig ko dun sa salita niya. Pag ipaalam din natin kay Kap para sigurado. Ayun. Kasi kahit next week, pinating umpisahan ulit pag okay na yung ngipin mo. Sige, Jomart salamat. Ayun po. Ate Nancy. Salamat po. Bukas mga siguro alas 10. Ayun po. Mga yan alas 10 para basta maghanda ka na lang diyan. Sige, salamat. Kuhaan mo namin si Ay, mauwi na rin ata sige. Mauwi na din po. Tatapusin ko itong spray. Ayan, sige. Nakakaya kay busing. Ayan. Ayan po mga kasama, mga kalingap. Yan, nakita po natin yung ginagawa ni Jomart dito. Paghahanda nito, hinahanda niya. Kung ito, ini-sprayhan niya para mawala yung mga kuhol. Tapos sabi niya itong February 13, bago maglabing-labing yung mga dito, mga kuhol, patay na sila. Ito pala yung isa nakakalungkot, bago mag February 14 yung mga kuhol, hindi na sila makapag-date. Kasi kung na sila ini-sprayhan na ni Jomart. Yan muli. Maraming salamat po sa mga solid po natin dyan na mga viewers, mga kalingap po natin, mga kasama po natin dyan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yan, at nagpapasalamat din po ako sa mga hindi nag-i-skip ng ads at sa mga butihin po natin ng mga sponsors na walang sawa na tumutulong sa ating mga kababayan. Yan, maraming salamat. Si Lord na po yung bahala sa inyong pamilya. Bigyan po kayo ng bigyan pa po kayo ng maraming blessings. Tapos bigyan po kayo ng malakas na pangangatawan. At lagi po kayong pakaingatan ng ating mahal na Panginoon para madami pa po kayong matulungan. Yan. At shout out sa mga kababayan po natin dyan, mga OFW. Yan, mga kababayan po natin na laging nanonood, lalong-lalo na dito sa parting Pilipinas. Tapos saan man sulok ng mundo, basta may mga Pilipino na nanonood po sa atin. Yan, shout out po sa inyo lahat. Yan, abangan po ninyo bukas yung pagpunta po namin sa sa dentist. Pabubunot po natin yung ngipin ni Jomart. Ayan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi. At mabuhay po tayong lahat. God bless.